Meron na po tayong batas mga kapatid. Actually po, dito po sa batas na ito, noon pa po natin ito natalakay yung Solid Waste Management Act na binabanggit din po ni Chairman kanina. Ang binabanggit po dito ay, provision ng Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Dito po, inoobliga ang lahat ng lokal na pamahalaan sa pag-aayos po sa pangungulekta ng basura. So meaning, mga kapatid, lahat ng mga may ilog, obligasyon nila na sila ho ang mga siwa dito. Yung mga binabanggit na mga programa sa barangay, yung koleksyon, ipinapalit daw ng grocery, mga basura, etc. Yan po LGUs. So ilang LGUs ang meron pong mga nakatira pa rin na mga kabahayan sa gilid po ng waterways na danger zone din. Sobrang dami. Sa totoo lang. Paano mawawala ang basura? Hindi mapaalis okay. ang mga nakatira dun sa gilid. In other words, mga kapatid, tanggapin natin, ang daming Pilipino na pasaway. No doubt. Pero paano kapag ganon? Hahayaan na lang natin. Panonoorin na lang. Yung nga po, sino ang sasaway? Ang problema po kasi, kung marami ding mga LGUs o opisyal ng gobyerno na pasaway. Ay. Hindi po ba? I mean, sorry po chicken and egg ito Kasi hindi nila ma-relocate yung mga kanilang botante na nakatira sa tabi po ng waterways din. Nagagamit sa eleksyon. Correct ka dyan, girl. Nagagamit pagka siguro minsan may mga rally. Kaya baka doon kaya nagtatawag. nga kung babalikan mo yung master plan na noong pa pong panahon ni Fidel Ramos binuo actually, magmula dyan sa Pampanga River na yan, all the way sa Bulacan papunta na Manila Bay. Natapos ba? Ang pinag-uusapan doon, yung pag-relocate ng marami pong komunidad sa along that river bank na hindi nagawa ng LGUs. Hindi nila ginawa. Kasi nga po, yun ang kanilang vote Votes ni yun Alam nyo, anyway, napakalawak ko ng problemang ito, pero at the end of the day, it's the government. It's the government. Kasi nga, kaya ang tawag government Hindi po ba to govern? And we are paying the government. We are, Huwag mong paalala, kakabayad ko lang. Oo. Sorry po. Baka sabihin nyo, ayan ka na naman. Sa totoo lang, para may gobyerno, kung di naman masusolusyonan ng problema sa basura, sa totoo lang, hindi ba? Sorry po baka Kasi sabihin nandyan na nyo, may pasaway, may dugyot na Pinoy, kahit saan naman meron So panonoorin lang natin sila magpakadugyot? Hahayaan na lang natin sila na paulit-ulit ang problema natin sa basura na nakaka-add up sa problema sa baha. Kaya kung pupunta ka sa ibang mga bansa, Japan, Yan na. South Korea, even sa China, may mga lugar dyan, Xiamen na lang meron dyang ilog na dati-rati yung picture doon, puro ng basura. Naayos na nila. Luminis. Kasi pag nahuli ka ng tapon, lulublob ka ron Tsaka mga Pinoy, pag nasa ibang bansa, sumusunod sa batas. Hindi ba? Meron? Ilulublob ka? Pag nahuli ka, ilulublob ka ron. Di gano'n na lang din kayang gawin natin dito. Human rights violation yan. Kasi nga para matuto, kasi nga hindi na natin malaman anong gagawin. Pag-uusapan ng Japan. O kayang ilublob natin yung mga nasa gobyerno na di ginagawang trabaho. Ay, sorry. Nakita ko kasi yung basura, nawindang ako, partner. At naniniwala din naman ako na hindi lang galing yun dun sa area kung saan nakita yun. Hindi ba? Hindi lang isang area yan, hindi lang yan from Parañaque, hindi lang yan from Metro Manila. Malayo ang pinanggalingan ng ibang basura na yan. Sabi ni Nanay Christy dito, Nay, agree ka sa akin ang ilublob basura natin. kasi ang gobyerno. Naku po! Kaya tinatapunan nila ng basura. Yun lang. Wala ding disiplina mga Pinoy. Si Vince Season daw ano na? Asan na? Ay, Sec Vince, sana makausap ka namin Sige. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.